Kung iisipin natin, isa sa mga pinakamatinding, what if, na tanong sa buong Hunter x Hunter universe ay ito, paano kung si Meruem mismo ang nakalaban ni Gon? Hindi si Neferpitou, kundi mismong hari ng mga Chimera Ants. Isa sa mga pinakamalakas na nilalang na nilikha sa buong mundo ng Hunter x Hunter. Isipin mo na lang yung eksena, si Gon, sa kanyang adult transformation form, galit na galit, puno ng puot, handang sirain ang kahit anong harang sa harap niya, tapos biglang kaharap niya si Meruem, ang hari na walang kinikilala, walang kinatatakutan, at halos hindi na maituturing na tao. Ang tanong ngayon, sino kaya ang mananalo sa dalawa? Para masagot natin to, kailangan nating himliin ang lahat, lakas, bilis, control, experience, at mismong mindset ng bawat isa. Unahin muna natin si Meruem. Si Meruem ay hindi ordinaryong kalaban. Siya ang tinatawag na perfect being. Bawat cell sa katawan niya ay nilikha para sa perpeksyon, mula sa brute strength, intelligence, hanggang sa instinct. Ibig sabihin, kahit noong bagong pang-anak pa lang siya, kaya na niyang pumatay ng kahit sinong nilalang sa isang iglap. Naalala niyo ba yung unang laban niya sa mga Royal Guards? Halos parang wala lang. Isang pitik lang, isang suntok lang, tapos agad. Tapos nang lumaban siya kay Isaac Netero, doon natin nakita kung gaano talaga siya kaiba. Si Netero na pinakamalakas na tao sa mundo, ginamit ang Hayakushiki Cannon, libo-libong suntok, at bawat isa ay may intensyong pumatay, pero si Meruem, halos walang galos. Oo, nataman siya, pero hindi niya naramdaman na parang laban pa yon. Ang tanging nakapatay lang sa kanya ay yung miniature Rose, isang bomba na kasing lakas ng nuclear weapon. Kaya kung titignan mo, hindi lang basta malakas si Meruem, kundi halos imposible pa siyang mapatay sa normal na paraan. Ngayon, lumipat tayo kay Gon, ang batang walang takot, at ang taong handang ibigay ang lahat para lang makamit ang hustisya sa sarili niyang paraan. Pero hindi yung normal na Gon ang pag-uusapan natin, kundi si adult Gon, yung bersyon niya na naglabas ng lahat ng potensyal niya sa isang iglap. Yung transformation na literal na sinunog ang kinabukasan niya. Gamit ang lahat ng Nen na dapat sana ay para sa kanyang buong buhay, pinilit niyang ilabas ang ultimate form, isang katawan na may lakas ng isang matandang hunter sa rurok ng kapangyarihan. At sa sandaling yun, naging halimaw si Gon. Si Neferpitou mismo, na isa sa Royal Guards, ay nagsabing he could even rival the king. Isipin mo yan, isa sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, inamin na baka kayang lumaban ni Gon sa hari nila. Ibig sabihin, ang raw power ni Gon sa form na yun ay halos kasing lakas ni Meruem. Ang tanong nga lang, gaano katagal niyang kayang mapanatili yun? Kasi kung tutuusin, ang lakas ni adult Gon ay parang apoy, maliwanag, mainit, at nakakasilaw, pero panandalian lang. Si Meruem naman ay parang bakal, malamig, mabigat, at hindi basta-basta natutunaw. Kung maglalaban silang dalawa, sa simula pa lang, sigurado akong sobrang intense ng laban. Si Gon, unang atake pa lang, all out agad. Yung mga suntok niya, bawat isa may intensyon na durugan si Meruem. At kung titignan natin base sa laban niya kay Pitou, yung isang suntok niya pa lang, kayang pasabugan ng lupa at magbitak ang paligid. So isipin mo na lang yun, kung kayang sirain ni Gon si Pitou ng ganun kadali, ibig sabihin, makakaramdam din ng impact si Meruem kapag tinamaan siya ng direkta. Pero dito papasok yung malaking pagkakaiba nila. Si Meruem ay hindi lang puro lakas, marunong siyang magbasa ng galaw, marunong umintindi ng strategy. May intelligence siya na hindi basta-basta matatalo. Habang si Gon, sa form niyang yun, ay puro emosyon, walang control, at puro instinct. Ibig sabihin, oo, malakas siya, pero wala siyang diskarte. Kung mano-mano silang magbabanggaan, baka sa unang mga minuto, makasabay si Gon. Pero habang tumatagal, doon na unti-unting lalabas ang kalamangan ni Meruem. Makikita niya yung pattern ng galaw ni Gon, mararamdaman niya yung pagbabago ng aura, at mag-a-adapt siya ng mabilis. Kasi yan ang specialty ni Meruem, adaptation. Bawat kalaban na nakakaharap niya, natututo siya agad. At sa sobrang talino niya, ilang segundo lang siguro, alam na niya kung paano tatalunan si Gon. Pagdating naman sa Nen Mastery, si Meruem ay halos walang katulad. Kahit hindi pa siya ganun katagal nagising,
na-master niya agad ang paggamit ng Ren, at pati aura engravings. Naalala niyo yung oras na inabsorb niya ang Nen ni Yupi at Poof. Doon siya naging mas makapangyarihan pa, halos hindi na tao. Kaya kung si Meruem at si Adult Gon ay sabay gumamit ng Nen sa maximum level, mas may control at precision si Meruem. Si Gon, kahit sobrang taas ng output, puro raw energy lang, parang bulkan na sumasabog ng walang direksyon. Tapos isama pa natin yung durability at stamina. Si Gon, kahit ganun siya kalakas, may oras lang ang form niya. Kapag naubos na yung lakas niya, automatic tapos na, balik sa normal, o mas malala, patay siya. Si Meruem naman, kahit ilang atake pa ang matanggap, kaya niyang makarecover. Na-regenerate niya ang katawan niya, kaya kahit maputol ang braso o mabasag ang buto, hindi yun magiging dahilan para matalo siya. Kaya kung magtatagal ang laban, si Meruem ang may advantage. Pero kung speed lang ang pag-uusapan, hindi rin naman papahuli si Gon. Yung bilis niya sa adult form ay sobrang taas. Sa isang iglap lang, kaya niyang makalapit at maglabas ng combo na hindi kayang sundan ng ordinaryong hunter. Pero tandaan, si Meruem ay hindi ordinaryong nilalang. Kaya rin niyang umiwas, mag-counter, at magplano habang nasa gitna ng laban. Ang isa pang malaking factor ay ang intent o motibo nila sa pakikipaglaban. Si Gon, lumalaban dahil sa galit at paghihiganti. Habang si Meruem, lumalaban hindi dahil gusto niyang pumatay, kundi dahil gusto niyang maunawaan ang kakayahan ng tao. At minsan, yung ganong kalmadong mindset ang nagiging sandata ng mga tunay na mandirigma. Kasi habang si Gon ay ubos lakas, si Meruem naman ay kalmado pero mapanganib. So kung iisipin mo, sa unang yugto ng laban, si Gon ang magdo-dominate. Isang halimaw na sumasabog sa galit, walang takot, walang limitasyon. Pero habang tumatagal, si Meruem naman ang babawi, dahil habang umiinit ang laban, mas natututo siya. Hanggang sa dulo, kapag hamina na si Gon, doon siya bibigwasan ng hari ng Chimera Ants, isang suntok lang, tapos ang laban. Kaya kung ang tanong ay, sino ang mananalo? Ang sagot, Meruem, hindi dahil mas malakas lang siya, kundi dahil mas matalino, mas matatag, at mas may kakayahang tumagal. Si Gon ay parang apoy na kumikislap ng sobrang liwanag pero mabilis ding nauupos. Si Meruem ay parang gabi, tahimik, malalim, at walang katapusan. Pero kahit ganun, hindi ibig sabihin ay talo si Gon sa lahat ng aspeto. Kasi tandaan natin, ang form na yun ay bunga ng sakripisyo at determinasyon. Kung sakaling nabuhay si Gon at unti-unting na-train niya ang sarili hanggang sa maabot ang level na yun ng natural, baka sa future, siya na talaga ang magiging kasing lakas, o baka mas malakas pa kay Meruem. Kaya sa huli, ang laban nila ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa puso. Si Meruem, hari ng mga nilalang, pero sa dulo, natutong magmahal. Si Gon, isang batang puno ng damdamin, pero sa galit niya, nakita natin kung gaano kalalim ang pagiging tao. At siguro, kung nagkaharap man talaga sila, hindi ito matatapos sa simpleng laban. Baka sa dulo, pareho nilang marealize na pareho lang sila, parehong halimaw, parehong tao, parehong biktima ng mundo na pinili nilang unawain. Pero kung pipiliin ko ng malinaw na panalo sa pisikal na laban, ang hari, si Meruem, ang tatayo sa huli. Pero kung puso ang labanan, kung determinasyon ang basehan, si Gon Freeze pa rin ang tunay na panalo. At dyan nagtatapos ang teorya natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng analysis, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-comment kung sino sa tingin mo ang mananalo kung maglaban na talaga si Gon at si Meruem. Dahil sa mundo ng Hunter x Hunter, minsan hindi lang lakas ang sukatan, kundi ang dahilan kung bakit ka lumalaban.